Hey everyone, and welcome to Venice, the city that runs on boats, carbs, and vibes. In this vlog, I'll show you Venice the only way it should be seen, from the water. A gondola ride through narrow canals, under bridges, past buildings that defy time. Today, we're doing it right. A gondola ride through ancient canals, a jaw-dropping visit to St. Mark's Basilica, a plate of pasta that made me rethink my entire life, and the most incredible rooftop view of the whole city. Because yes, Venice looks even better from above. This is Venice, timeless, chaotic, beautiful, and this is just the beginning. So let's drift into the magic of Venice, one bite, bell tower, and boat ride at a time. Good morning! Time check, it's 6:47 a.m. Papunta na kami sa baba para mag-breakfast. So yun, and then punta kami ng Venice later on. So we're having breakfast now. I just wanna show you what I'm eating right now. So egg and bacon, croissant, coffee, cold cuts, sana kasi kung may loaf bread, babaunin namin ulit kaso walang loaf bread, hindi pa nagre-refill. Then another set of scrambled egg and bacon. That's cappuccino first thing. This one is Berocca, multivitamins juice daw. Ang daming grupo ngayon na nakasabayan namin sa breakfast kasi yung isang bus parang grupo na mga galing Spain, and then yung isang bus yung lagi namin kasabay na puro mga Chinese, tapos yung bus namin yung isa dun sa mga galing sa Spain nakausap namin, tapos yung anak niya pala sa US nagpi-PhD public health. Then eating guys, so yun, balik ng room kasi kukunin yung mga gamit. Kasi kung maaalala nyo, sa Lucerne, dala na namin yung mga gamit namin. Kasi doon, hiwalay yung mga group of tourists sa mga private na nag-check-in sa hotel. Pero dito, sa Italy, sabay-sabay. So, syempre, para hindi mapuno yung kainan, hindi sa amin pinadala yung mga luggages. That's her bus. Yeah, that's her bus. And then, ang daming mga... And I think that's Lisa, our local guide here. Go to Pierre, please follow the flag. Come with me. Nice meet Lisa. So, yun. Papunta kami ng boat kasi magbo-boat ride kami. Can you tell us how long it will take us for the boat ride? I'm going to tell everyone later. No, Okay. Alright. Okay. So, ayaw niyang sagutin, guys. Ewan ko ba. Bad mood si ate girl. Sabi niya sa akin, isahan lang daw yung pagsagot niya. Okay. Boat time daw is 20 minutes. Sinagot niya na. Inipon niya muna yung mga tao. Ang cute ni Lisa girl. Ito, basically yung loob ng boat. Yan. Yan. Tapos yung ibang grupo papasok pa lang. Yan, mga kasamahan namin yan. And that's Gabor. Pero sa ibang ano siya, sa ibang boat sila. Hello, guys. Hello. Hi. Good morning. Buongiorno. So yan, bababa na kami ng boat. 12:50, kailangan makabalik na ulit kami sa meet-up point namin, or else iiwan. May iwan.
one of the disadvantages guys kapag nag-group tour kayo. Ito, syempre, hindi at your own pace. Kaya ngayon, parang bilis ng lakad namin. Si ate girl, parang laging nagmamadali. Pero kasi siguro sa experience niya na din, kaya ganun. Sabi niya 30 years na daw siya dito. So, papunta kami dun kung saan nagsisimula yung gondola ride. While we're heading to the start point of gondola ride, we're at the same time we're making the city walking tour na din. So, ayan, it makes sense naman. Ayan guys, so yung gondola boat is just like that. 1, 2, And we're the first group and we're a group of 5. So yeah, 5 persons in one gondola boat. While on the gondola boat, dapat nakaupo lang guys. Sinabi ni ate girl ni Lisa, parang merong incidents na mga Chinese group yung kasama niya. Ay, hindi niya actually kasama, pero nabalitaan talaga, sobrang balita sa news na tumayo yung mga Chinese group and nag-flip over yung boat. So, once in 10 years lang daw yun ang nangyayari. So, magiging sikat kapag nag-flip over to. And yun. So, we're about to start gondola boat ride. So, here's our captain. There you go. So, this gondola ride takes about 30 minutes. So, yun. Medyo sulit naman for the experience. First time ko din dito. Yung sa Manila, may ganito parang ginaya sa BGC pero hindi pa ako nakapunta doon. So, yung gondola ride guys, nagsimula pa way back 11th century. Tapos, noon, 17th, 1800, 10,000 recorded gondola boats na. So imagine ang dami, 10,000. How much more ngayon? So just done with the gondola ride. It took us about 30 minutes. And then we're headed now to Basilica de San Marcos. Sabi niya si San Marcos daw ay estudyante ni San Pedro or ni St. Peter. So yun, dito sa buong Italia, dalawa yung pinaka-importanting churches dito. Pinaka-importanting simbahan or church. First is the St. Peter's Basilica and then the other one is yung pupuntahan natin which is San Marcos Basilica. Ayan guys, yung Basilica de San Marcos. And this is actually the San Marcos Square. So yun, itong palibot na to. This is San Marcos Square. And yun naman is the Basilica de San Marcos. Tingnan natin yung loob guys. Try ko mag-vlog kung pwede naman. So, dun sa gondola ride, sa boat, hindi pwedeng tumayo dun. So, all the time nakaupo lang kami. And minimal movement as much as possible. Kanina gusto kong hawakan yung tubig pero hindi ko na ginawa. Pero shallow lang yun. Parang hanggang tuhod lang yun. Sabi nga nila, habang nakaupo, pwede mong mahawakan mismo yung ground or yung ground ng tubig. So nag-sign up kami ng lunch, kaya 11:20 dapat andito kami sa San Marcos Square for the lunch. So separate na bayad pa din yun, wala pa yung sa binayaran namin sa package. So sa loob niyan, they never changed the interior design for 300 years. So that's one of the famous cafe here. Bili kami ng ticket pero tingnan nyo yung pila, sobrang haba. Yun. So yun, let's take a closer look of the facade of San Marco. Pumiwalay ako guys kasi ang haba ng pila din, pero nakapila pa din sila. Dito ako magla-line sa Bell Tower. Tingnan natin kung sino mas mauna, pero it's obvious naman yata na ako yung mauna.
Kasi tulad nga nung sinabi kanina ni Ate Girl ni Lisa na it's not the money yung problem. Pero yung oras, if you have enough time. Katulad nito ngayon, lunch naman is 11:20, mukhang hindi na-aabot kasi yung pila ang haba. Hanggang doon na sa dulo, ayun. So I'm using now iPhone. So zoom tayo. Gamitin natin ang zoom ng iPhone. Yung video ay kasi wala masyado. Actually naka-zoom na ako sa DJI. This is Venice, Italy. One side of Venice. The other side facing San Marco Church, and for me this is the most beautiful view from here sa Bell Tower kasi kalahati ang view is yung lake and kalahati as in, including I think one of the most famous building here, the San Marco Church. So ayan guys, the church behind me is the second most important church in Italy. First is the St. Peter's Basilica and the second one is that one behind me. So yan is San Marco Church, Basilica di San Marco. Estudyante siya ni St. Peter. So dito, lahat ng mga papasukan may security check. And then sabi din sa akin, once nakapasok na ng simbahan, alisin daw to. So bawal yung hat. Pati syempre itong eyeglasses, alisin ko na. So we are about to enter San Marco Basilica. So syempre wala nang bonnet, bawal. So dyan bibili ng ticket. So pila muna, tapos dito yung bilihan ng ticket sa loob na ng simbahan. And then yun yung pinaka-entrance. And i-scan dyan yung ticket. Same lang dun sa Bell Tower. So we're just waiting for the ticket. So here. And then scan ulit. So ang ganda guys. So sabi nila in every cities that you would go, it always customary that you pay visit to their churches. So yan. Ito. Ang ganda ng loob na guys. Siyempre hindi pwedeng maingay. Naka-mic naman tayo. So parang bulong-bulong lang. Hopefully naririnig nyo pa din ako. Nakaka-amaze lang yung mga upuan. Ganyan lang siya.
inside of San Marco Basilica. So this church has a total of 5 domes. So, ayan. One dome. This is, I think, the biggest dome. Itong nasa gitna. Ayan. Tapos ang galing nito, guys, kasi ito. Nasa gitna siya before the altar. Tapos, yun. Andun siya nakakabit sa pinakataas sa gitna ng dome. And dyan sa dome na yan, hindi lang masyado kita, pero most important events of Jesus Christ dyan nakalagay. Yung mga pictures dyan, or images ng details ng floor. Ito pa lang, ma-amaze ka na. Ganda. Look how intricate the details are. And hindi siya as one half. Ganda. Ang ganda dito sa loob ng church, guys. So, hindi siya yung ordinary na simbahan. Alam ko sa Pilipinas, ang gaganda ng mga simbahan natin malalaki din. Pero ito as in, ma-amaze ka talaga. Tapos pakita ko lang, dyan sa altar mismo nila, dyan sa loob, kung mapapansin nyo, may mga tao. Pero dito may barricade. So, to get in dyan sa altar, you have to buy another ticket. So, another ticket na naman. Ayan, exit. So, exit na, hindi na namin itatry yung sa may loob ng altar. Kasi 11:20 na din. Almost 11:20 na. So, wala na kaming oras. Magla-lunch na. So, yun. Paulit-ulit ko itong sasabihin. Pero, yun, kapag nasa tour kayo of a group, so, you'll be on the group's pace, not on your own pace. Kaya yun, medyo mahirap, mag-a-adjust ka talaga. Pero at the same time, may enjoy mo pa din kahit paano. So yun, nakakalabas lang natin sa San Marco de Basilica de San Marco. And papunta na kami sa meeting point. Ang ganda dito, itong alley na to. Pakita ko sa inyo. Very narrow lang siya. And then at the same time, ang ganda ng effect, ng vibe. Ganda. Pagkalabas ng San Marco Church, actually in English, St. Mark's Church, ito na, sa San Marco Square na. And I think we are the first one to arrive in our meeting up spot. So, ayun si Ate Girl and si Gabor. So, I'm with the group again. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero parang mag-titiramisu daw kami and coffee. Pero for sure, iwalay na bayad na naman yan. So, ganon. Kahit nakapackage kayo, expect na may mga dagdag pa din na bayad. Hindi lahat kasali. So, ayun yung flag namin. And dyan si Ate Girl. So, I'm here sa village ko. Puro Marco. Yay! Dito na dapat pala ako tumira, guys. I belong. Cheers, guys. Siyempre, Pinoy picture muna bago kain. Bon appetit. Authentic Italian. Thank you, Italian pasta. And of course, paired with rabbit. So let's try this one, black pasta.
First kung anong nito. Yum. Akala ko. Lasang pusit. Yung ink ng pusit, yun yung lasa niya. Kasi pusit na pusit talagang lasa. Wala nang ibang malalasahan. Tingnan ko nga ang ano ko. So, ayan, fish. We're having fish now. Kasi dito sa Italy, palagi silang, una nilang kinakain, always, pasta. So, pasta, and then after that, the main course na. Or, chicken. So, is this fish? This is Or seafood? Kasi shrimp pa rin. And then the other one is chicken. chicken. So we're done with our first and second course. Now we're having the dessert, the third course. We're having a tiramisu Palabas po. toast. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Hindi, hindi siya sabihan na come back here. Sa atin yun eh. So, class natin, ganun yung sa atin. Pagkain nyo yan. Done with our lunch. So masarap naman yung seafood pasta na black. Parang adobong pusit lang talaga. Tapos yun, siguro we still have, kasi we're leaving here at 12:50 and 12:22 pa lang naman. So, pwede pang magliwaliw. Tapos, after that, we're going to Roma. Roma na. Hindi ko alam guys kung saan kami papunta. Kasi, mayroon pa naman kaming 30 minutes. So, yun. Dapat guys, sa Europe trip nyo, hindi nyo dapat ma-miss Venice kasi ang ganda. So far sa lahat ng Europe trip namin, galing na kami Lucerne, Switzerland. Aside from Paris, galing na kami Lucerne, Switzerland, Milan, tapos ito. So far ito yung pinaka nagustuhan ko kasi maganda talaga. And di ko alam, yung itinerary namin today medyo laid back, medyo chill. So yun, baka siguro yun yung reason kung bakit na-enjoy ko din. Ang ganda. Saka ang ganda talaga ng city. Yung papunta dito, nasa smaller boat kami. Pero yung pabalik, malaki na. Malaking boat na. So mas maganda daw doon kasi mas maganda kumuha ng mga pictures, mga kalakad-lakad, mga katayo. So yun. Kaya pala alis namin dito napakaaga. 1 p.m. pa lang. Kasi yung biyahe namin going to Rome is 5 hours and 20 minutes. Ganun katagal. So yun, hindi ko alam. Siguro pag nakabalik kami dito, tapos hindi na kami magbubook ng package, baka puro train na lang kami. So, kasi mas maganda ata sa train eh. Kasi mas ma-appreciate mo yung view. Yun. Tapos siguro, syempre, faster. So yun, 5 hours and 20 minutes, matagal-tagal na biyahe. So malaking tulong tong in-order namin kasi alcohol-based to. So tulog lang mamaya. First stop, ito, bladder break lang, ihi lang ng mabilisan.
Tapos sinabi nung tour guide namin, yung dinner namin along the road na lang din pala. Akala ko magdi-dinner kami sa Rome na, pero hindi pala. So yun, mga ilang stop kami. Kaya pala 9 na kami makakarating doon. Kasi usually dapat 4 hours and 20 minutes lang. So dapat by 8 PM nandun na kami. Pero yun pala, kakain na kami. So yun, guys, update ko na lang kayo later. Nakatulog ako konti. Tapos ito, naka-t-shirt na lang ako. Kasi medyo hindi naman kalamigan. So excited na ako, guys, makapunta ng Rome. Kasi yun, and lalo na sa Vatican City, gusto kong pumunta doon. Hopefully makapag-book pa kami ng tickets para dun sa, anong tawag ba dun? PayPal viewing? I don't know. Or kahit man lang may mass na, or basta makita lang namin si Pope. So yun, hopefully gagawin namin yung best namin. Pero mahirap. Yung last check namin, wala na, fully booked na sila. Kaya bahala na, guys. Balik na lang talaga. Balik na lang. Pero yun, ang ganda talaga ng Venice. So far ha. Yun yung nagustuhan ko. Siguro malaking tulong din, malaking factor din yung ang ganda ng panahon. As in, sunny, tamang-tama lang yung breeze. Doon kasi sa Paris, all the time na nandun kami, ang gloomy talaga. So we're gonna look for wine. Bumili na si Gabor ng 3 bote. Baka dumagdag kami. Like little, not sparkling, but fizzy, very nice. I don't know why. Yeah, here they don't have the Lambrusco. Sometimes in the other place they also don't have. Tomorrow we drink a little bit. Tomorrow we have good hotel, so I wanna have a little party, and then I think tomorrow I will pick up a couple of more bottles. Finally, after 4 hours, 20 minutes, we have arrived in Roma. So yun, we're just checking in our hotel. Andun na si Gabor para to do the checking in, of course. Hintay lang talaga kami sa lobby. Yun, and then bibigay niya yung key cards namin. So yun, ayan yung bus namin. Magpapark na. And ito yung sistema namin ngayon, sitwasyon. Yan, hila ng luggages. Ganito kami lagi from one point to another point. So yun, guys. Tomorrow will be a long day for us here in Roma. Sabi niya 7 hours daw kami dito. So yun, and sadly hindi kasama or i-skip namin ang Trevi Fountain kasi wala talagang makikita kahit pumunta doon kasi closed daw or under construction, which I already expect kasi sa mga nakikita kong vlog talagang naka-close yun. Quick tour for tonight's hotel room, restroom. Medyo maliit lang, walang Italian bidet. Ay, meron na namang Italian bidet, okay. And then full-size mirror, twin bed. Yan. And that's it from Venice, where the streets are water, the carbs are plentiful, and I officially peak with that gondola ride. But don't go too far, because next, we're heading to the Eternal City. Yep, Rome is up next. Ancient ruins, espresso on every corner, and maybe a little gladiator energy. If you've been loving the adventure, hit that like button, subscribe, and drop a comment. Pasta or pizza? What's your pick in Italy? See you in Rome!